Hello, good evening, good afternoon, and good morning saan man panig kayo ng mundo naroon. Si Pinoy Equipment Operator po ito dito sa Canada. Welcome to my channel po. Ngayong gabi, pag-usapan natin itong dumaan sa Facebook ko na balita about sa administrasyon ni BBM. And sana hindi po ito totoo, sana fake news lang po ito. Pero kung totoo po ito, medyo nakakapangilabot o nakakapanghina pagdating sa mga katulad natin sumusuporta kay Tatay Digong. Kasi sabi nito, Marcos administration tumanggi na tanggapin si Duterte kung iuuwi ng ICC dahil sa walang jurisdiction. Sabi, saying that the International Criminal Court will bring back former President Rodrigo Duterte can be said to be next to impossible. But assuming for the sake of argument that the ICC will grant temporary freedom to FPRRD while the case is being tried, what will happen if the Philippine government cancels Duterte's passport so that no airline or ship will allow him to board to return to the Philippines? Wow! So ganun na po sila kadesperado na mawala sa dibdib nila ang mga Duterte. Inumpisahan nila sa impeachment kay BP Sara, and then after noon, agad-agad pinaaresto si Tatay Digong. So, sabi nila, wala raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, pinaninindigan nila ngayon na kung sinasabi ng mga Duterte na wala talagang na injustice ang pagkakaaresto kay Tatay Digong dahil wala naman na talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero during the arrest, ang sinasabi nila during the arrest is nakipagtulungan lang sila sa Interpol. Pero legally, kung may alam po kayo sa batas, ang Interpol po pag inaresto kayo from the Philippines, dadaling kayo sa pinakamalapit na korte, doon kayo i-inquest muna. So ganun. Pero ang ginawa nila kay Tatay Digong from pagka-arrest kay Tatay Digong na pinadaan kuno sa Interpol, kaya nakipagtulungan sila sa Interpol, agad-agad dinala si Tatay Digong sa Villamor Air Base. And then from there, agad-agad pinasakay ng eroplano. Diba? So ganun ang ginawa nila. Sabi nga ng ibang abogado is kidnapping ang ginawa. Kasi nga, imagine mo, yung matanda, wala pang pahinga mula sa biyahe from Hong Kong papunta ng Pilipinas. Pagkalapag ng eroplano, pagkalabas ni Tatay Digong sa airport, sinundo na kaagad nila, dinala na nila kaagad sa Villamor Air Base. Doon nila pinagpahinga ng konti. Tapos dire-diretso, wala nang abog-abog, pinasakay ng eroplano. Ni ang Vice President nga na anak ni former President Duterte, hindi pinapasok ng mga pulis. Imagine nyo kung gaano kadesperado ang government sa Pilipinas. BP na yung nagpupumilit na dalawin o kausapin yung matanda, which is si Tatay Digong, pero hindi nila pinagbigyan. Nagmistulang ordinaryong tao si BP Sara sa paningin nila that day na inaaresto si Tatay Digong. Ngayon, andyan na, nasa ICC na si Tatay Digong, nakakulong na. Ngayon, nakaamoy sila na baka pauwiin pansamantala ng ICC si Tatay Digong sa Pilipinas habang dinidinig yung kaso. Ito naman ang sinabi nila ngayon. Sana nga po fake news lang ito. Sana fake news lang siya. Ito naman sinasabi nila ngayon. On the other hand, the DDS camp argued and insisted that the ICC has no jurisdiction in the Philippines since then. So now the Marcos administration also maintained that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Parang sinasabi nyo, o ano ngayon, susundan namin yung sinasabi nyo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya ano man ang idikta sa amin ng ICC, hindi namin susundin. Parang ganun po ang gusto nilang mangyari. Wow! Kaming mga nandito sa abroad, ang tinatanong ng mga kakilala naming mga banyaga, ano na nangyayari sa bansa ninyo? Diba? Bakit ganun? Yung dating strongman, pina-aresto ng government ninyo sa ICC. Ano ang justice system ninyo? Bakit hindi pinagana ang justice system ninyo sa Pilipinas? Bakit dinala kaagad ito
sa ICC. So, ganun ang mga tanong sa amin dito sa abroad. In layman's term, doon sa mga hindi nakakaintindi, ganun lang po kasimple. Ako, may pamilya ako, may anak ako na nakagawa ng kasalanan sa pamamahay ko. Ang ginawa ko, pinakausap ko sa kapitbahay ko, kuhain mo yung anak ko, disiplinahin mo. Ganun lang po kasimple ang ginawa ng Pilipinas sa paningin ng mga neighboring countries. So, anong iisipin ng mga kapitbahay ko? Ano, yan, yung taong yan, walang silbi. Imagine mo, sarili niyang anak pinadisiplina sa kapitbahay niya. Anong power niya sa pamilya niya? Hindi ba niya kayang disiplinahin yung anak niya? Wala pong nagsasabing hindi lilitisin si Tatay Digong sa Pilipinas. Yun po ang dapat sana inunang ginawa. Bumagana po ang justice system sa atin sa Pilipinas. Pero bakit pinahintulutan ng gobyerno na madala siya sa Netherlands para doon litisin? So, ibig sabihin, binaliwala nila yung justice system sa Pilipinas. So, ganun lang po siya kasimple. Binaliwala nila ito at ngayon, ginamit naman nila itong daan para hindi na ulit pabalikin si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi nung una, sinasabi nila, wala talagang, kung mapapanood yung mga nagdaang video, maraming video na nagsasabi sa kanila na no, walang jurisdiction ng ang Pilipinas sa ICC. Hindi sila pwedeng makialam. Pero bakit nadampot si Tatay Digong sa Pilipinas? Bakit agad-agad pinasakay sa eroplano, agad-agad dinala sa Villamor Air Base, agad-agad pinasakay sa eroplano, dinala sa Dahig? O, paano nangyari yun? Na walang jurisdiction. Ang dahilan nila, ang alibay nila is hindi kami nakipagtulungan sa ICC. Bagkos nakipagtulungan kami sa Interpol. Interpol ang nag-arrest kay Tatay Digong sa Pilipinas sa tulong ng PNP ni Torre. Imagine mo yon. Kung makikita niyo yung video ni Torre kung paano niya inaaresto si Tatay Digong, mawawalan kayo ng simpatya sa PNP. Ganun po kadesperado ang gobyerno ngayon sa Pilipinas na mawala or parang tinik nila sa dibdib ang pamilya Duterte. Imagine mo, ang matanda ang nagpalibing kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani during his administration. Tapos ngayon, pinadadampot ninyo. Pinahuli ninyo ngayon. Hindi pa kayo nasiyahan. Ayaw nyo na. Hindi pa kayo nasiyahan dahil nakarinig kayo o naamin ninyo na possible siyang pabalikin ng Pilipinas pansamantala habang dinidinig yung trial sa kanya, habang dinidinig yung kaso niya. Nakarinig kayo ng ganon o nakaamoy kayo ng ganong balita. Tinake advantage ninyo yung pagiging walang jurisdiction ng Pilipinas sa ICC, kaya sinasabi nyo na pwede nyong cancelin ang passport ni Tatay Digong para walang magdala sa kanya sa Pilipinas pabalik doon. Imposibleng mangyari yun kasi hindi nyo pwedeng gawing exile, i-exile niyo sa Tatay Digong sa Netherlands, hindi nyo na pababalikin, di ba? So ganun po ang nangyari ngayon. Sana po hindi totoo itong sinasabi ni spokeswoman Castro, si Claire Castro, na sinasabi niya, "We respect international law, but sovereignty comes first. ICC cannot dictate us what to do with someone who is no longer under their jurisdiction." Sana po fake news lang ito. Hindi po sana totoo. Kasi kung totoo ito, nakakapangilabot na sa Pilipinas. Imagine nyo, kaming nandito sa abroad, tinatanong kami ng mga banyaga, ano nangyayari sa inyo sa Pilipinas? Hindi na ba gumagana ang justice system sa inyo sa Pilipinas? At hinayaan ninyo ang dating Pangulo ninyo, pinadala ninyo sa ICC. Kasi sa kanila, para sa mga tao dito sa Canada, para sa kanila, yung ICC, doon lang yun sa mga bansa sa Africa na walang justice system. Doon lang gumagana ang ICC. Tinatanggihan nga ng US yan eh. Doon lang. Ewan ko ang Canada, kung member pa ang Canada, I believe hindi na siguro. Pero hindi ko alam. Pero sa atin, gumagana naman ang justice system sa atin. Pero bakit umabot pa si Tatay Digong
na makarating ng dahig. Anong nangyari ngayon? Ginagalit ninyo ang mga Pilipino. Nagkaroon tuloy siya ng Guinness World of Record na nag-birthday siya na nag-celebrate ang mga Pilipino sa buong mundo. Ngayon, nararatel sila ngayon. So, kaya ito na ngayon yung panaman, ang pananggalang nila. Ayaw na nilang pabalikin si Tatay Digong. If ever na pauwiin si Tatay Digong pansamantala sa Pilipinas. So, sana nga po hindi po totoo itong balita na to, dahil kung totoo ito at ganyan ang gagawin nila, wala nang pinakamasamang gobyerno o wala nang pinaka-worst na government na existed sa earth, kundi yung government natin sa Pilipinas. Sad to say po, pero yun po, ganun po talaga ang nangyayari. Kaya I'm hoping na hindi totoo ito. Sana po hindi totoo. Kasi nga, kung totoo nga, yun na sinasabi ko, napaka-desperado na nila para gawin nila itong ganitong hakbang. Sana po fake news lang itong nakikita natin na to, na sinasabi nila rito na hadlangan nila ang pagpapauwi kay Tatay Digong kung sakasakali man na pauwiin siya ng ICC. Kasi hindi po talaga magandang tingnan sa mata ng mga iba't ibang nasyon ang nangyayari na sa atin sa Pilipinas. So, kayo na po ang humusga. Comment lang kayo sa ibaba kung anong nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kami nakasubaybay lang dito sa abroad. Nakamonitor lang kami. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagsuporta sa tama. Okay? So, thank you for watching po, and don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye.